balance lang. Meron naman tayong 3 types of balance. Ano nga ba yung 3 types of balance? Meron symmetrical, asymmetrical, at radial balance. Ano nga ba pag sinabi natin symmetrical? Symmetrical balance results when the elements used on one side of this design are similar to those on the other side. Ano naman pag sinabi natin asymmetrical? Pag sinabi naman natin asymmetrical, ito yung when the sides of the composition are different but still look balanced. Pag sinabi naman natin radial, ito yung can achieve when the elements are arranged around a center point. Elements may exhibit similarities as they spread around the central point. Move on na din. Paano nga ba pag sinabi natin symmetrical balance? Pag sinabi natin yung symmetrical balance, ito yung paggamit ng parehas na elements sa isang art. So, mamaya, papakita natin kung ano yung example ng symmetrical balance. Ngayon, pag sinabi natin asymmetrical, sabi dito, when the sides of the composition are different but still look balanced. Pag sinabi naman natin radial, ito yung achieve when the elements are arranged around the central point. Elements may exhibit similarities as they spread around the central point. Next. So, ito yung example ng symmetrical balance. Since sabi ko mga kanina, same side lang siya. So, makikita natin yung example number 1 is butterfly. So, next is ito, same lang din siya. Next. So, pag sinabi naman natin ang symmetrical balance, ito siya. Ito yung example niya. Next. Pag-example of radial balance, ito yung, di ba sabi natin sa meaning kanina nasa central point siya. So, ayan, nakikita nyo, nakakabuo siya ng design, tapos nasa central point din yung pinaka-nagkaan sa kanila. Next. So, next natin is emphasis. Ano pag sinabi natin emphasis? It is the part of the design that catches the viewer's attention. The artist will usually make one area stand out by contrasting it with other areas. This contrast will be achieved by presenting one area's different in size, color, texture, and shape. So, mapapansin nyo, kada lahat ng principles of art, meron laging, nakakonect lagi siya sa size, color, texture, at sa shape. So, ano nga ba pag sinabi natin emphasis? Sabi dito, isa daw pang uri ng paraan ng artist upang mapakita yung ginamit na element at na-highlight niya kung ano talaga yung pinapakita ng art niya. So, next. So, ito, sabi ko nga kanina, yung pina-highlight niya is yung parang pinapakita niya yung pinaka gusto niyang ipakita sa art niya. So, ito, kita niyo naman siya sa example, pinapakita niya dito is yung red na umbrella. Then, lahat sa example is red, na iba yung color niya. Next. Ano naman pag sinabi natin movement? Sabi dito, yung movement daw is the path the viewer's eye takes when looking through the work of art. Such movement can be implied along lines, edges, shape, and color within the work of art. Tulad na lang sinabi ko kanina, lagi natin nababanggit yung color, shape, tsaka meron dito yung along lines, edges, and then more. So, ano nga ba pag sinabi natin movement? Yung movement is, ito yung paraan ng artist na gumagamit siya ng lines, ng shape, tsaka ng color para magkaroon ng pagalaw kapag tinitignan ng viewers. Yung parang pag tinitignan mo siya, parang siyang nagalaw. Pero yung totoo is, hindi naman talaga nagalaw yung isang art. So, next. So, ayan, ang kita next na example is, ito, ginamitan niya ito ng lines. So, pag nakita niyo dyan is, parang siyang nagalaw. Pero yung totoo is, hindi naman talaga. So, pinapakita dyan na may movement yung ginawa ng art. Next.
sinabi natin pattern? Sabi dito, yung pattern daw is the repetition of objects, shapes, lines, or symbol all over the space or picture plane. Ano nga ba pag sinabi natin pattern? Pag sinabi natin pattern, ito yung paulit-ulit na paggamit ng elements of design tulad ng lines, shapes, color, and symbols sa palibot ng space o kaya dun sa may gilid ng o kaya dun sa may mismong art na ginagawa niya. Dahil doon, nagkakaroon ng isang pattern. Next. So, ito yung example ng pattern. So, sabi nga meron lines, may shapes, tapos meron din sa edge. Next. Ano naman pag sinabi natin proportion? Sabi dito, yung proportion is the feeling of unity created when all parts, sizes, amounts, or number related well with each other. So, ito yung example ng proportion. Next. So, ayan, makikita nyo, nag-start siya sa maliit hanggang sa mapupunta siya hanggang malaki ng malaki. So, ayan yung tinatawag natin na art proportion. Next. Repetition. Ano ang mga sinabi natin repetition? Sabi dito, yung repetition daw is works with patterns. So, magka-connect siya with patterns to make the work seem active. The repetition of elements of design creates unity within the artwork. Ano pag sinabi natin repetition? Yung repetition daw, tulad nga na sinabi ko kanina, may kaugnayan siya sa pattern. Pero yung repetition ay nagbibigay buhay sa art composition. Then, pag paulit-ulit ang ginagamit yung Pag paulit-ulit ginagamit yung lines, color, tsaka shape, magkakaroon ng buhay yung art. At maaari din ito magkaroon ng movement. Dahil sa paulit, since sabi nga kanina, paulit-ulit ang ginagamit yung line, shape, magkakaroon ng movement. So, next. So, ayan. Ayan yung example ng repetition. Creative. Creative is created when one or more elements of design are used repeatedly to produce a feeling of organized, continuous, sometimes following movement. A creative, exciting, and active variety is important. So, ano pag sinabi natin creative? Yung creative ay may kahalintulad or same siya sa pattern, repetition pati na rin sa movement. Pero sa rhythm, ito yung paggamit ng specific na element of art, tapos ginagamit siya ng paulit-ulit. At dito, di ba pag ginamit na siya ng paulit-ulit, nagkakaroon na siya ng creative. Next. So, ayan yung example ng creative. So, sabi nga kanina, para siya nagkakaroon din ng movement since paulit-ulit ginagamit yung pattern. Pattern or lines. So, next is variety. Sabi dito, it is the use of several elements of design that adds interest in order to hold the viewer's attention and guide the viewer's eye through and around the work of art. Ano nga ba pag sinabi natin variety? Ito yung paggamit ng madaming elements of design na nakakadagdag ng interest ng isang viewers upang ma-attract siya dun sa ginawang art. Next. So, ayun, nakikita na iba-ibang principle of design yung ginamit niya. Lastly is the unity. Ito yung paraan, unity is the feeling of harmony between and among the parts of the work of art, which creates a feeling of completeness in the composition. Ano ba pag sinabi natin unity? Ito ay ang paraan ng paggamit ng elements of design na nagkakaroon siya ng harmony o pinapakita yung pagka-organize since pinagsama-sama yung elements of design.